Magandang araw mga kababayan. Ito po, kakapasok lang panibagong balita. Bago natin puntahan yung mga maiinit na isyo, sagot ni Vice President Sara doon sa mga tanong ng media at itong warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa at naging pahayag naman po ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol din sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato. Dito muna tayo, mainit-init pa. Secretary Bunuan ng DPWH or dating secretary ng DPWH na si Manuel Bunuan ay nakaalis na po ng bansa. Kaya ang tanong natin, ito ba ay sadyang pinatakas para hindi kumanta dahil posibleng marami pong ikakanta si Bunuan? O baka ikakanta niya kasing taga Malacanang, di ba? At ang sabi, wala naman daw po siyang hold departure order at wala naman daw po siyang warrant of arrest. Kaya binigyan daw po siya ng clearance ng Department of Justice. Talagang nagko-cover up na po sila, nagsasabuatan pa sa pagpapatakas ng mga mastermind involved sa anomalya ng flood control na ito. After that, sino pa yung papalabasin nila? And alam ko yung marami pa po yung nakalabas na ng bansa, lalo na sa mga congressman. Martin Romualdez nasaan? Sa Aldico. Diba? Walang mangyayaring ito mga kabayan po natin sa investigation po nila sa flood control na ito. Kasi kung sino po yung mga posibleng magturo sa kanila, talagang papalabasin nila ng bansa. Papatakasin talaga nila. So, cover up and pagpapatakas ng kanilang mga kaalyado, yung kanilang ginagawa ngayon. So, may aasahan pa ba tayo sa investigasyon na ito? Nga po yung mangyayari. Okay, punta na po tayo dito kay Vice President Sara. Nagkaguluhan po at nakita natin kung gaano kamahal po itong ating Vice Presidente ng mga taga-Negros. Kung sa bagay po, mga kababayan natin, kahit saan namang pumunta ang ating Vice Presidente, ay sadyang pinagkakaguluhan po siya at talagang mainit po yung pagtanggap sa kanya at nakikita mo talaga, kahit wala ka doon, kung gaano po kamahal ng taong bayan itong ating Vice Presidente at ikukumpara mo po kay Bongbong Marcos. Usapang Bongbong Marcos, mga kababayan, nakita natin ngayon ang daming kinakaharap ng problema sa ating bansa. Kumbaga, minalas na nga po ang bansang Pilipinas dahil po sa pagpupo nitong si Bongbong Marcos. Palagay ko, may sumpa ata itong si Bongbong Marcos na nakadikit kasi bagsak po yung ekonomiya natin. Kagaya nito, yung Philippine Direct Investment, mga kababayan po natin, ay bagsak. Bagsak magkano? 40.5% sa buwang August 2025. Paano po yung September, October, November? Dahil ito po yung kasagsagan ng pagsabog po, mga kababayan natin, ng anomalya sa flood control. At mahigit na po, 100 days, wala pa ring napapanagot. At ito po, mga kababayan natin, talamak na corruption, bagsak na ekonomiya, kawalan ng tiwala ng taong bayan sa kanya, ito nagmamatigas pa rin. At gusto pa rin palabasin na sila po ay malinis at hindi pa rin nagbabago ang kanilang gawain po sa Malacanang. Kasagsagan po ng bagyo, ipaparty-party pa yung nasa Malacanang, pa buffet-buffet pa, pa-signing-signing pa nito mga picture na ito at kinumpara pa kay Vice President Sara. Alam mo, malayo po ikumpara itong si Lisa Marcos sa ating Vice Presidente. At ngayon pong bagsak na nga pong ating ekonomiya, talamak yung korupsyon na hindi pa nare-resolve pa dahil halos lahat po na involved dito, kaalyado niya naman lahat. Pis na atupagin itong pangunahing problema ng ating bansa. Alam mo yung inuuna nila ngayon, kung paano po mamatanggal si VP Sara, mapakasuhan, at mapaaresto yung mga kaalyado ng mga Duterte. Lalong-lalo na po itong si Senator Bato de la Rosa na sinasabing may warrant of arrest daw po na galing po sa ICC. Ang sabi po ni Conte na itong abogado po ng ICC, sinasabi niya na posibilidad na may warrant kay Bato pero hindi pa nilalabas. And narinig natin kanina sa DOJ, ang sinasabi nila, kung possible na lalabas itong warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa, posibleng susundin daw po ito ng Department of Justice. Ngunit, mga kababayan, nagsalita na nga ang Supreme Court na dapat dumaan muna sa local court po natin kung sakaling may warrant of arrest man laban kay Senator Bato de la Rosa. At yan po ay talagang hindi papayag po yung mga senador. At sinabi ni Tuta Soto
na hanggat may session daw ay hindi siya papayag na ma-arresto si Senator Bato. At para naman po kay Senator Alan Peter Cayetano, abay dapat sundin pa rin kung anong nakalagay sa batas at kung ano po ang tamang proseso. Mga kababayan po natin, yan po lahat yung ating mga pag-uusapan. At kung kayo po ay bago lang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mga kababayan natin. Okay, simulan po natin dito at para masaksihan po natin kung paano po winelcome si Vice President Sara ng mga Negrense. Ito po, panoorin niyo po. At syempre, no, dyan mga kababayan po natin is may interview din po kay VP Sara patungkol po sa mga maanumalyang nangyayari sa ating bansa. Let's go! Okay lang yung kete. Oo. Ano ginaya? Basta nakasulod ka lang yung natin. Kasi hindi lang na siya. Okay, puntahan natin mga kababayan ang reaction, comment ni Vice President Sara patungkol naman po sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa at itong posibleng pag-aaresto sa kanya at itong mga kasagutan ni VP Sara sa mga local officials ng Cebu na mga nagta-travel. At marami pang iba na makatanungan ng media ang kanyang sinagot. Tara, simulan natin mga kababayan. Oo, well hindi ako maka-comment no sa warrant of arrest dahil wala siya doon sa mga pronouncements, public pronouncements ng ICC. Pero gayon pa man, noong as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa ICC case. At ang sinabi ko sa kanya din na ang paghahanda niya magsisimula sa pagpili niya ng isang international law expert at merong experience sa ICC na abogado para nabibigyan siya ng advice kung ano yung mga dapat niyang gawin. Before may investigation ngayon sa mga Cebu province, mga mayors, mga officials doon, kasi naka-leave sila during the kasagsagan ng Bagyong Tino and Bagyong Akuan. Any reaction po? Antayin natin, no? Yes, antayin natin no kung ano yung aksyon ng Department of Interior and Local Government dahil ito yung ahensya na kung saan nakapailalim ang ating mga local government officials. So dapat meron silang saktong sagot no kung bakit wala sila doon sa kanilang area of responsibility noong panahon ng bagyo. Lalo pati pag ikaw ay governor or mayor, ikaw yung local chief executive. Ibig sabihin nun, ikaw yung head ng disaster council. So, kasama doon sa trabaho mo yung paghahanda ng Disaster Council at kung ano man yung response. Yes, sir. Alam natin mga kababayan, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ganitong klaseng responsibilidad, no, lalo-lalo na po sa mga local official, alam ni VP Sara dahil napakatagal niya po na naging mayor. Siyempre yung tatay niya ngayon, mga kapatid niya po. At nakita natin kung gaano ka-safe ang Davao tuwing may mga kalamidad at kung ano po yung paghahanda na ginagawa po nila. And actually, no, nakakatuwa. Kasi nadala po yan ni President Duterte nung siya ay naging presidente. And ito rin po yung aasahan natin na dadalhin po ni Vice President Sara. Ngayon nakita natin kay Bongbong Marcos, walang preparation, walang briefing. Tapos sabihin lang po ni Claire Castro, mga kababayan, na lagi naman daw nakamonitor si Bongbong Marcos. Magmumonitor ka lang pero wala kayong ginagawang paghahanda. Pero pag party-party sa Malacanang, no, pag buffet, pag photo signing, talagang pinaghahandaan nila at gumagastos po sila ng milyon-milyon gamit ang pera ng taong bayan. Ngayon, naghahanap po sila kay Vice President Sara. Sa mga montanga na naghahanap po kay Vice President Sara, si Vice President Sara po, habang hinahanap nyo, ay patuloy na nag-iikot sa iba't ibang lugar, particularly po dito sa Negros, para magpaabot ng tulong. At sa Cebu, maaga pa lang nauna na po yung relief goods na pinadala ng ating Vice Presidente. Hindi pa po yung presidente pero nakita mo kung gaano kaaktibo po at nakita mo rin kung gaano kainit yung pag-welcome ng mga Pilipino. So, di ba? Mga kababayan natin, nakita na natin kung sino po yung karapat-dapat na susunod na maging presidente natin. And then, hindi po nagsasalita si VP Sara nang wala po siyang ebidensya. Pero ngayon, tingnan nyo ang kanilang ginagawa. No, gumawa po sila ng mga listahan. Of course, no, ang nagpalabas po nito ay ang bayaran at tuta na si Ramon Tulfo. Sinama pa nila si VP Sara sa di umano'y pinanser
ng destabilization na sinasabi nitong si Ramon Tulfo. Ako palagay ko nga sila rin yung nagpapalabas niyan yung nasa administrasyong ito. Dahil 'di ba mainit po yung usapin ng rally ngayon. So baka ito gawa-gawa nila, ginamit nila itong si Ramon Tulfo para gipitin itong mga nasa listahang ito. Nakita ko nga kasama pa po diyan si Attorney Vic Rodriguez, no? And si General Romeo Puques. Nakahapon nag-clarify po siya sa issue na wala pong destabilization na mangyayari, kundi nag-usap lang sila ni Browner para sana pag-usapan kung ano yung mga problema sa ating bansa. Pero tingnan mo, nagdi-destabilize na daw po sila at pinanser po yung ating Vice Presidente. Grabe talaga yung mga to. Basta't magawan lang ng paninira. Hindi na kasi effective yung confidential fund. Hindi na kasi effective yung sinasabi nilang lustay, pagnanakaw, dahil hindi po pinapansin ng tao, dahil alam naman nila na hindi totoo na ganon ang mga Duterte o si Vice President Sara. Ngayon, ang daming problema ng ating bansa, gumawa pa sila ng kung ano-anong issue na naman, imbis na atupagin, na masolusyonan po, mapakulong itong mga magnanakaw, gumawa sila na naman ng diversionary issue, itong destabilization, tapos si Senator Bato de la Rosa. Talagang talagang gumagawa po sila para malihis lang po ang issue. Anyway, malapit na po, 16, 17, 18. Pinakamalaking rally po ito. Abangan natin, EDSA at Lunita. Ng grupo mo, kaya pagtuwa ka Senator mo, what is your reaction regarding to that? Awa lang si VP Sara. What is the reaction nito? Yung sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Hindi kasi po ako member ng PDP Laban. So hindi ko alam kung ano yung aksyon ng partido, ng PDP. Pero noong Ang gagawin, si Bato na ang kanilang tinatarget ngayon. Para makagawa lang po sila ng diversionary tactics. Tingnan nyo ngayon, pansamantalang natigil muna yung usapin ng flood control. Kasi ngayon ang balita, laman is si Bato. Diversionary talaga mga kabayan natin. Tinig ko yung chismis na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating Boyeng bayan Remulla, na nagsasabi na syempre. merong warrant of arrest ay minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak, nakausap ko si Maki de la Rosa at sinabi ko kay Maki na kung interesado man na si Senator Bato de la Rosa ng abogado ay meron akong ma-recommend sa kanya na isang British counsel doon based sa England, yung international law expert. VP, sabi ni Ramon Tulfo na financial daw kayo ni Kongkulok at ni Chavit Singson sa disabilitation sa government. Nako. Kasi yung mga ganyan na, kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis. O ang tawag So, chismoso pala itong si Montolpo, mga kababayan. sa iyo ay chismosa. VP, sabi din na Bayan Party List na nagsabot na sila sa Office of the Ombudsman ng request sa SALN ng Presidente at Vice President. No, hindi dyan apektado sa BP Sara sa pinalabas nilang listahan. Dahil hindi naman po totoo yan. Alam mo yung mga Duterte, ayaw nila ng gulo. Tinan mo, voluntaryo nga na sumama na lang si Tatay Digong. Dahil ayaw niya po ng gulo. Tapos, maging destabilization pa. Destabilizer, tawag ba nila dyan? Are you willing to disclose your SALN, VP? Nandun naman na yung request at ang ine-expect ko ay ibibigay sa kanila ng ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, ng akbayan, ng makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking SALN. So hindi mahirap sa kanila na kunin yung SALN na yan. Kumusta sa FPRD, VP? Kailan kayo huling nag-usap? At kailan ka babalik doon sa VP? Last week hindi ko lang, basta before dumating ang nagkausap kami pagkatapos ng bagyong Tino, bago dumating ang bagyong Uwan. Nagkausap kami dahil binigyan ko siya ng update doon sa mga epekto ni bagyong Tino at ang pagbisita ko sa Hague ay wala pang petsa. Ang nandun ngayon sa Hague ay ang aking kapatid, ang aming kuya, si Congressman Pulong Duterte, at ang susunod doon ay ang kanyang anak
ang aming congressman sa 2nd District, yun, siya ang papalit doon sa pagbisita sa isang. Wala naman siyang reklamo. Noong kami ay nagkausap, wala siyang reklamo. Pero noong nakausap niya yung kapatid namin, si Kitty, si Veronica, ay nabanggit niya na sumasakit yung kanyang ulo. So nireport na rin yon ni Kitty, no, sa mga abogado para magawa ng paraan kung ano ba ang kailangan gawin. Grabe, no, kawawa talaga si Tatay Digong, no, mga kababayan natin. Ito yung mga lumabas na issue na nga na sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na sinasadya daw po na talagang gipitin yung gamot ni Tatay Digong at pahirapan. Yan daw po ay utos di umano nitong si Bongbong Marcos. I don't know, mga kababayan po natin. Siyempre, si Congressman Kiko Barsaga, may mga sources din po yan na pinagkukunan ng impormasyon. So, posibleng totoo po. Alam niyo, mga kababayan po natin, dito po sa interview ni VP Sara, sinagot niya po yung ilang pang issue, kagaya ng issue kay Senator Bato de la Rosa, na sinasabi niya na noon pa man ay sinabihan niya na Senator Bato at kailangan maganda talaga. Lalong-lalo na itong gobyerno na ito ni Bongbong Marcos, wala po silang gagawing matino, lalo na pag-usapin po sa mga Duterte. Talagang gagawa po sila ng paraan para masiraan po ang ating Vice Presidente, matanggal man ito or mapakulong ang mga kaalyado. Tingnan nyo, hanggang ngayon, di ba? Hindi pa rin sila tumitigil, lalo na malapit na po yung 2028. Alam natin na lahat na kanilang ginagawa is para pigilan lang si VP Sara na makatakbo pagdating ng 2028. Kaya yung mga Pilipinong nagsasabing hindi na sila masaya, galit na sila, lalong-lalo na sa maanumalyang korupsyon, dapat lumabas na po sila at magsalita, mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa issue po ng korupsyon ito. So, mga kababayan, puntahan natin itong si Claire Castro sa kanyang press conference, kung saan po, mga kababayan po natin, kagaya na sinasabi natin, hindi makukumpleto ang kanilang araw kapag hindi talaga nila mababanggit po yung mga Duterte o yung mga kaalyado, lalong-lalo na sa usapin po ngayon ng korupsyon na sila po ay nadidiin. At alam mo, malaking kahihiyan po yung inaabot nila lalo na dito sa 20 pesos na bigas. Imagine mo, mga sinalanta ng lindol, bagyo, imbis na ibigay yung bigas, anong sabi? Bawal daw ipamigay ng NFA itong bigas dahil daw po ito ay labag daw po sa batas. Imagine mo, no? Wala nang hanap buhay, nasiraan ng bahay, totally damaged or partially damaged man, gusto pa po nila negosyohan ang taong bayan. At para lang sabihin na effective yung kanilang 20 pesos na bigas, totoo lang, budol naman talaga yung kanilang 20 pesos na bigas. Di po ba? Tapos yung kanilang financial assistant, 5,000, 10,000, malaki pa po yung mga binibigay ng mga individual na mga vloggers na pupunta doon. At yung mga non-government organization, mas malaki pa yung binibigay na ayuda. Kaya kung may magbibigay dapat na mga dayuhan, dapat hindi idadaan sa national government, dapat diretso na lang sa local government. Kasi pag dadaan yan, naku po, sa national government natin, lalo na po sa palasyo, kumbaga sa buong manok na ibinigay, no? Baka buto-buto na lang yung makarating po sa Cebu. Uubusin nila yung laman. Yan po yung nangyari, nakita mo sa Yolanda. And bakit kinukumpara po natin kay Noynoy itong administrasyon ni Bongbong Marcos? Kasi ito po is Noynoy 2.0, walang pinag-iba. Hindi sila gumagalaw pag walang kamera. And yung mga kababayan natin, bistong-bisto na nga Nakahalata na. Tingnan nyo po ito. Kahit artista, mga kababayan po natin nagsasabi na imbis na relief goods daw po yung dadalhin ni Bongbong Marcos, abay mga kameraman daw po ang kanyang dinala. Ipotops nga, cameraman, syempre, yung mga vloggers niya na sunod ng sunod sa kanya. Walang dala no? Wala rin dalang bayag. Okay, Miss Bella Carriazo, Philippine Star. Good morning, ma'am. Ma'am, bago yung main question ko, i-clarify ko lang yung statement mo last Thursday. Kasi last Friday, parang kinol yung attention ko ng DBM. Nung tinweet ko na kasama yung popondohan ng 1.3 trillion yung rehabilitation effort ng government. Samantalang, during yung press ko, sinabi mo nga na prioridad ng government ngayon yung matugunan yung pangangailangan ng mga nasalanta. And nagulat ako bakit ako kinol ng attention ng DBM when in fact kasama yun sa pa-clarify nga po, ma'am. Ang binigay po natin nung nakaraang Huwebes ay kailangan po na magastos ng mga ahensya na may pondo, program budget,
para sa fourth quarter ng 2025. Ito ay para tugunan at ito ay gastusin ng tama sa infrastruktura, sa health, sa education at mga direct subsidies. At hindi lamang po ito para tugunan ang mga nasalanta ng bagyo. So lahat po ito kasi po ito ay programmed budget po ng bawat ahensya. So, laban bawi na naman itong si Claire Castro, no? Minsan kasi mga kababayan po natin, iba yung kanyang sinasabi sa mga nangyayari. No? Makikita mo talaga na mukhang hindi po sila nag-uusap. I understand kasi yung kaya nag-react ang Kulit ng DBM dahil media. nga na rin sa mga reaction ng netizens. Apparently may question doon yung sa trust issue considering nga merong tayong corruption scandal. So assurance na lang ng Malacanang na magagamit ito ng tama at hindi lang pangako kundi tutuparin ng gobyerno na magagamit ng tama yung nalalabing pondo para sa 2025. Unang-una po, ang Pangulo nga po ang nagpapaimbestiga ng Yung Pangulo yung nagpapaimbestiga. Siya rin po ba? No? Hindi niya ba alam yung corruption na ito? Paano yun? Ikaw yung nagperma ng budget tapos ikaw magpapaimbestiga. Kaya wala talagang naniniwala dito. Kaya trust issue po. Paano po natin malalaman talaga kung gagastusin po nila ng tama? Mga kababayan po natin, itong mahigit 1 trillion. Akala ko nga yung 1 trillion na is para na yun sa ayuda po at tulong sa mga binagyo, no, na kababayan natin sa Cebu. Hindi pa pala. mga anomalyang flood control projects at lumalabas na nga po ang iba-ibang issue about corruption. So, ang Pangulo po ang nagpapaimbestiga. Ang Pangulo pa po ba? Nagpapaimbestiga, siya rin po yung no, nagko-cover sa mga taong kalyado niya. Ang hindi tutupad para matugunan ang issue about corruption. Alam naman natin, budol yung amo mo, putsang inang yan. Kaya nga po sinabi po natin mga nakaraang araw, dito din po sa briefing, na hindi po agad nagpapalabas ng pondo ang DBM dahil yun po ang utos ng Pangulo. Kailangan po na ma-justify bago magpalabas ng pondo. Ngayon lang po yan, mga kabayan po natin, kunwari naghigpit, dahil nga nabulgar po sila. Hindi naman talaga si Bongbong Marcos yung nagbubulgar. Napilitan lang siya magpaimbestiga dahil naipit na po siya. Galit na galit ng taong bayan. No, naiinsulto na sila eh. Imagine mo, halos tuwing umuulan, tinatanong kung nasaan po yung 5,500 flood control. Kaya pilitan siya magpaimbestiga. Kailangan niya gumawa ng mga diversionary tactics, kagaya nitong gagawa ng isang komisyon, yung ICI, no, magpapaimbestiga, utusan ng lahat na ahensya ng gobyerno. Pero ang totoo, sa mahigit 100 days na po na nagsimula siyang magpaimbestiga, wala pa ni isang nakulong. At kung may maipapakulong man siya, malamang, no, mga sapsap lang po yun. Ngayon, iimbestigahan nila si Martin Romualdez, Saldico, at ilang mga napangalanang kongresista ni Diskaya. So, tingnan natin kung paano po humarap. I think sa 13 ata or 14 yan. Thank you, ma'am. And my second question po, yung sa mga mayors na wala dito habang nangyayari yung ating mga kalamidad, ano po ang nakarating na ba ito sa Pangulo at ano po ang kanyang naging reaction? Ito po ay natanong na kahapon at sinabi po nga natin na ito po ay Bobo, no? Dapat sagutin na lang diretso. Bakit sabihin pa na tanong na kahapon? Sagutin mo ulit. Under investigation. Ito po ay nasa pangunguna ni Secretary John Vic Remulla. So, hayaan po natin na gawin muna ang kanyang pag-iimbestiga. Pero, sapat na po ba kung explanation? Kasi parang nagiging... Ang kulit ng media, mga kababayan, no? Nabibigo na si Claire Castro. Siguro punta tayo dito, mga kababayan po natin, sa part kung saan dinamay niya na naman po yung ating Vice Presidente. And of course, no, yung question kasi ng media patungkol sa photo signing ni Lisa Tanas, samantala may mga malalalang lugar na binabagyo, walang makain, walang tubig. Samantala sila, nagpakain po sila ng buffet. Napaka-social po ang kanilang ginawang paparty-party po sa palasyo. Maputang ina, no? Binabagyo ang tao, sila nagpaparty-party sa palasyo. At nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for... Sakit lang, balikan natin kasi ang tanong na ito is yung patungkol sa destabilization. Na at nabayaran na, pero for sure ma'am, government funds din ang ginamit nila para dito sa mga foreign trips na ito. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi Bakasyon at hindi aksyon. Ang tanong, saan siya umaaksyon?
Sinasabi niya kasi Bongbong Marcos daw hindi nagbabakasyon, puro aksyon. Anong inaksyon na ni Bongbong? Wala kang dala, pumunta nga Cebu, wala kang bitbit. Kahit bayag, walang dala Gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbestigahan po natin kung sila may kinakailangan na mapanagutan. And second question, ma'am, meron post po si Mr. Ramon Tulfo regarding sa alleged destabilization against the government, and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano pang reaction ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad. Akala ko sagutin niya mga kababayan po natin. Ito po ay parte ng aming propaganda. Ito po parte ng aming diversionary tactics para malihis ang issue sa corruption. Akala ko yun ang sagot. Hindi pala. Ni General Pokis, General Orlando De Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP. So talagang ang tanong po is yung mga pangalan ng sinama pa yung confidential fund ni VP Sara. Ibang klase ito si Claire Castro. Sa mga gitong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, monitor, inaalam ang katotohanan. Hindi lang po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang... Ang tanong kasi, sino nagbigay ng listahan? Ikaw ba, Claire Castro? Si Gadon ba? O sino ba yung nagbigay kasi ng listahan yan? Sino ba kasi naggawa-gawa ng listahan na yan ni Montulfo? At sinasabi niya, kahit pitpitin pa daw yung itlog niya, ay hindi daw po siya amin. Wala namang maniniwala sa'yo. No? Kahit pipitin yung itlog mo, wala pitpit na itlog mo. Yung tanong, may itlog ka ba, Montulfo? Bobo to no? Validate. At sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. Di ba? So, yan ang purpose actually. Para i-monitor ang lahat po ng mga nasa listahan. So, pwedeng gipitin. Pwedeng takutin yung lahat nasa listahan. Kasi nga, parang pinapaniwalaan nila agad Diba? So, talagang, bakit bibigyan mo ng oras at panahon na imbestigahan yan? Sino ba yung nagsulat? Montulfo. Alam naman natin, anti-Duterte to. Tapos, hindi niya maibigay kung sinong source niya. Alam mo yung nangyari dati kay Manong Jason Sa, di ba? Nung humarap siya sa House of Representatives, hindi niya maibigay ang mga pangalan. Anong ginawa? Tinakot po sila. Si Kairek, nung hindi niya po masabi kung sino ang kanyang source doon sa maanomalya na budget ng House of Representatives. Anong ginawa? Kinontempt sila ni Doc Loren Badoy. Bakit yung mga ganitong klaseng pahayag ni Montulfo, mukhang okay lang sa kanila. Diba? Dapat ito ay ipatawag din. O baka kailangan niya pong sabihin kung sino yung kanyang source. Diba? Sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization. Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Siyempre, siniseryoso nila yan. Kasi kalaban nga. Ito yung gusto nila, na dapat laging masira, dapat laging madiin ang mga Duterte at ang mga kalyado. Nakita nyo naman ngayon kung sino yung mga nasa listahan. Diba? Yan yung mga taong nagsasalita against sa corruption. At yan po ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na lahat po na lumalaban sa korupsyon, lahat na kalyado ng mga Duterte ay gigipitin ng administrasyon. And kung ang mga listahan na yan ay kanilang papaniwalaan, malamang maniniwala na tayo na ito ay scripted. Ito ay nanggaling sa kanila para palabasin ang issue ng destabilization. Actually, si General Pokes, I think may mga reklamo na yan sila. Si General Macanas, mayroon din po yan. General Pokes, General Macanas, mayroon yan silang destabilization na kaso. I don't know kung sino pa yung iba. Kung meron sila makikita dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Hindi tutulugan ng ating Pangulo. Sana all mga kabayan po natin hindi natutulog. Kaya pala ni Bongbong Marcos na hindi matulog, Hindi daw po niya tutulugan. Tiyangga lang sagot yan. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, sa kaugnay na issue,
hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po Nako, huwag niyo galitin si Castro. Na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at suportahan yung mga kilos protesta. Umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyong ito ng mga retired generals and probably the rest of the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaaring sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. O, di ba? So, nanggaling na mismo sa kanila mga bunganga na talagang kailangan po ito paimbestigahan. Kasi duda ko, sila rin po yung gumawa ng mga listahang ito. Ginamit lang na asong ulor or tuta, itong si Montolpo, para kunwari, may ibang tao na naglabas ng mga pangalang ito. Pero palagay ko, sa kanila din po nanggaling yung mga pangalang ito. And alam nyo kahapon, mga kababayan ha, okay, malis lang po tayo ng konti. Diniscuss na po yan ni General Puques doon sa interview niya sa Bilyonaryo na sinabi niya kung bakit sila nakipag-usap kay Browner. Walang anumang destabilization, kundi nakipag-usap po sila, nahayaan po sila na maglabas ng kanilang hinaing at gusto niya rin sana na maglabas din ng statement itong Armed Forces of the Philippines patungkol po sa issue ng corruption. Pero hindi para gumawa ng destabilization sa gobyerno. Pero magtaka ka, bakit kailangan pa itanong ng media? Bakit kailangan pa i-clarify kay Claire Castro? At antayin pa na magsabi talaga si Claire Castro, ay yung mga ito dapat imbestigahan. Hindi ito tinutulugan ni Bongbong Marcos. Alam mo yan na po yung linyada nila, no? Hindi natutulog, hindi ko tutulugan. Magdududa ka na pag hindi natutulog ang isang tao. Mga kababayan. Tuloy tayo. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo. Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Kailangan po maimbestigahan ito na mas malaliman. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning, ma'am. Follow-up lang po din sa travel suspension ng DILG. Isabela Governor Albano still in Germany as per his interview with us last night at dinefend niya yung foreign travel niya and said that his vice governor was on the ground and that before he left for Sa ngayon, ito po ay allegedly with Isabela Governor Rodito Albano in Germany. Ano po yung ito ay iiwan muna sa pangunguna po ng DILG. Ito ay ibinibigay muna po natin sa kamay ng DILG. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ma'am, good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sabi po natin book launching, dapat malaman natin, ano ba nilalaman ng libro na to? Ito Siyempre, mga pagmumukha na pangit ni Lisa Tanas. Yan ang nilalaman ng libro na yon. Ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Bakit po pakilalanin at ipunyagi yung mga first lady na yan? Nakakatulong po ba yan puta sa ating ekonomiya? Nakakatulong po ba yan sa mga binaka? And pwede naman na-reschedule yan. Importante ba yan? Kailangan ba talaga yan? Aangat ba yung ekonomiya natin dyan? Pupunta ba yung mga investors sa mga pangit na pagmumukha ng mga putang inang nasa libro na yan? No, na puro naman magnanakaw, wala namang ginawa. Paparty-party. Di ba? So, bakit kailangan mong depensahan yan? Bakit kailangan mo pang ipagmalaki at kumpara mo pa? No, sa mga costume. Halloween yun eh. Diba? Wala. At taka walang baha yun, walang bagyo. Gaga. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po mag-swimming, may bagyo ba? ito pag susuot Siya ba yung presidente? na mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Yung tagi na pagsuot ba ng party-party Snow White? May bagyo ba yon? May kalamidad ba yon? No? May buffet ba yon? Gumastos ba ng milyon nung nagsuot siya ng Snow White? May pakain ba?
Marami yung walang makain sa Cebu, Claire Castro. Kaya nagbabatikos ang tao dahil maraming walang pagkain, maraming walang tubig. Iputang ina, si Lisa Marcos sa Malacanang, ang sarap ng pagkain nila, may party-party pa. Alam mo yung nagpa-party-party kayo, yung mga tao nagmamakaawa na i-rescue, pero walang pumupunta. Tapos may mga sinasabi pa kayo na itong EDCA sites na ito is for humanitarian purpose. Hindi naman nag-rescue doon. Hindi naman pumunta. Tapos makikita ng tao, makikita pala ng mga binaha, na yung first lady nyo sa Malacanang may pa-party-party pa, may magandang musika, may masarap na pagkain, bongga yung setup, ginastusan talaga. Tapos ikukumpara mo sa Halloween costume lang ni Vice President Sara. Diba? Yun ang tinatanong ng taong bayan. Bakit kailangan pang maglustay gamit ang pera ng taong bayan para lang sa libro na yan? Claire Castro. At masyadong defensive ka, girl. Masyado kang asong ulol, girl. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Piko na yan, kapwa Pilipino. Yan ang kapwa nating Pilipino na hindi marunong magmahal sa kapwa Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Tumutugon na hindi nga kayo nagplano eh. Hindi nga kayo naghanda eh. Buti pa kayong Blackpink, nakahanda na kayo para sa pagdating ng Blackpink eh. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan. Obligasyon pala yun, responsibilidad pala yun yung magpa-party-party sa palasyo habang binabaha ang tao. Yun ba yun, Auntie Claire? Ng kritisismo, kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Hindi kasi usapin ito eh, ng swimming sa resort, no? Or pagbabakasyon kung wala namang pong kalamidad. Kung wala namang pong ginastos na pera ng taong bayan. Puta, gumastos ka ng pera ng taong bayan eh. Kasabay po ng mga nagmamakaawa ng tulong. Alam nyo, no, kung si BP Sara lang sana ay may kapangyarihan na gumawa ng command, no, mag-utos kung anong dapat gawin, na paghahanda. Alam mo, Claire Castro, palagay ko hindi ganon karami po ang casualties ng mga dumaang bagyo at baha sa atin. Kung si BP Sara, yung gumagawa ng plano, preparation, paghahanda, and of course, no, after ng calamity, ano pang gagawin? At sigurado, walang nangyayaring corruption ngayon. Wala talaga. Wala nang mangyayari sa ating bansa. Imagine nyo po, mga kabayan po natin, binatikos ng taong bayan dahil wala namang ginawa eh. Nagpa-party-party. Si Bongbong Marcos, no, hindi daw po natutulog. Trabaho daw. Pumunta doon sa Cebu. Cameraman yung dala niya. Bagsak na nga po ekonomiya natin dahil puro po sila palusot eh. At the same time po, mga kababayan natin, puro Duterte. Ikukumpara mo sa Halloween party ni BP Sara na nag-costume siya doon sa pa-party-party na ang laki ng ginastos nila para sa book signing na yun. Sinabay pa mismo sa Bagyong Tino. Kaya po sila binabatikos. Kasi nga, parang hindi po, talagang hindi po sila concerned sa mga binaha. Wala silang pakialam. Basta kailangan matuloy itong book launching na ito ni Lisa Tanas. Ang papangit naman ang pagmumukha. Charot lang. Okay, puntahan natin naman, mga kababayan, itong paliwanag po ni Senator Alan Peter Cayetano sa issue ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Napaka-importante po ito. No? Gaano ka-importante ang papel ng Senado kung sakaling aarestuhin po si Senator Bato de la Rosa. At ano po yung mga legal basis? Ano po yung mga legal remedies na pwedeng gawin po ng kampo ni Senator Bato de la Rosa? Ito po yung ating pakinggan at panoorin kay Senator Attorney Alan Peter Cayetano, mga kabayan. Nangyari kay President Duterte. Yung mga anti kay Duterte, natutuwa. Yung mga gusto kay Duterte, nalulungkot. Did it help us as a nation?
Did it provide jurisprudence? Did it give us wisdom? May guidance ba? O ngayon kay Bato, meron tayong chance. Hintayin natin kung ano sabihin ng korte. Kung kailangan natin pabilisin yung korte, pabilisin natin. Makiusap tayong bilisan nila. So sir, option ba na gawin yung sanctuary yung Senate habang hinihintay ko nila sasabihin ng korte? I would say na sana hindi na. Kasi ang kailangan mo ng sanctuary pag may extraordinary, di ba? So katulad ng mga kasama natin, di ba, na sorry, nasa dulo ng dila ko yung pangalan. Remember panahon ni President GMA, sila Teddy Casino, hindi rin lumabas ng house kasi hindi maaresto. Kasi nga extraordinary yung sitwasyon. Why create that situation? So if they think that they should arrest him, arrestuhin nyo, dalhin nyo sa police, dalhin nyo sa korte, let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung ano man, then let him have his day in court. Kasi pag dito magkaka-tension pa tayo eh. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy, our freedom, our sovereignty. So ang pinag-uusapan na dito ang isang Pilipino ba? Kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si Bato eh. Pero sabihin mo si Juan de la Cruz. Tanggalin niyo lahat ng pangalan ha. Si Juan de la Cruz ay may warrant ngayon galing sa abroad. Pwede bang kunin na lang at ipadala doon? I think any lawyer in the right mind or law student will say, sandali lang, dapat may korte muna magsabi kung valid yun o hindi. Yung panggugulo nung mga linya. So, the question really, remember, hindi naman dapat primary ang Blue Ribbon eh. And remember, yung ICI, biglaan binuo yun. So, marami talagang, so let me put it this way. Kaisa kami with you in trying to find the perfect solution for this gruesome crime. Diba? So, hindi kami satisfied sa takbo of how we as a nation are handling this massive corruption scandal. This is a syndicated, systematic, hindi to yung corruption na lumaki lang. 'Di ba? Sinindikato to. So kailangan matukoy tapos matibag yung sindikato. Kaya kung si Senator Bato chooses to stay here, can he be arrested? I don't even want to go there muna because nga sa dami ng problema, isang malaking problema, credibility ng ating leaders. So do we want the debate to be whether pwede siyang hulihin dito o hindi? I'd rather the debate be simple, have his day in court. Diba? And siya nag-intimate na dito siya. Kasi alam mo, yung sa akin yun, ba, yung argumentum ad absurdum, you always bring the argument to the absurd. Eh. Para lang mapag-aralan mo. So halimbawa, nandito siya. How long? And then, hindi ba dadating yung time na magbobotohan? Hindi ba yung public opinion nag-iiba? Hindi ba yung decision, pag nag-decision ng korte laban, magbabago ba? So magiging absurd masyado yung sitwasyon eh. So I'd really rather that Malacanang, the DOJ, all of our authorities agree na in the end, korte ang magde-decide, then let the court decide. Naanan na namin kay Senator Bato, I think all of us agree. If you look at the history of the Philippine Constitution, bunga ito ng People Power Revolution, bunga to ng mga experiences nung dating martial law na maraming mga arrest na kung saan galing mga arrest warrant. So kailangan sa lahat ng laro may referee. Hindi pwedeng may tahanan na walang ama o walang ina. Hindi pwedeng may laro na walang referee. Ang referee, korte. So kung anuman international body, whether it's a state or a non-state, kung anuman ang magpapa-aresto sa ating bansa, kailangan may oportunidad ang korte. Number 2, kailangan ang korte masunod. So yun lang, ganun lang kasimple. Everyone can argue, but I think we are on the right side. So can you imagine kung under pa tayo nung ICC during the time nung Marawi siege, for example? So do you mean pag naglabas sila bigla ng arrest warrant sa ilan natin mga general or ilan sa mga matataas na, let's say, cabinet members, pwedeng isakay sa aeroplano, dalhin lang doon? What about the progressive groups sa ating bansa? Remember, there was a time na nagpapatayan kapwa progressive groups. May mga mass graves na nakita. So pagka yan ay nakita, pwede mo na lang sulatan ang Pilipinas, pwede na lang mag-red notice, tapos kunin mo na lang? Or do you think na parating dapat may opportunity to go to court? No? What was the third topic? Yung tanong nyo? The budget, then the fourth topic is that, of course, Advice sir sa kanya, just in case na confirm na meron preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi dito una na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, no, kung applicable sa kanya yung extradition rules o hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, dictatorship na tayo. Sir, hindi papayagan, sir, na mangyari yung nangyari sa kay dating Pangulo. Well, pag sinabi mo kasing hindi papayagan, it's a question of authority and power, di ba? So, siyempre, kanino ba susunod ang mag-aaresto police? So, the question is doing what is right. So, when there is a question this big, what's right is there a danger in waiting and letting the court decide?
Di ba? Unlike President Duterte, sabi nung iba, baka maging emotional, baka mag-people pa. I don't know. Ang dami. So, yan po mga kababayan po natin yung komento po or official na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talaga ay susundin po yung local court po natin at hindi basta-basta na arestuhin itong Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya nga, kung ang Pilipinas ay wala na pong malalapitan dahil lahat na lang na ayaw ng gobyerno o yung nasa opposition ay ipadala sa ICC. So, paano na? Saan tayo lalapit? Saan po kung ang Supreme Court ay wala ng kapangyarihan dahil nagsabi na nga ang Supreme Court na hindi basta-basta na sundin ang arrest warrant itong ICC na dapat ay dadaan muna sa local court kagaya nung ginawa nila kay President Duterte na talagang may violation po silang ginawa. Kaya nga ang tawag natin doon ay kidnapping. So kung ganoon din ang mangyari kay Senator Bato, alam naman natin. So kidnapping na naman ang kanilang gagawin kung sakaling hindi nila susundin ang utos po ng Supreme Court. Pero ayon po sa mga senador, si Soto nagsabi rin na hindi daw po sila papayag na arestuhin po itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ako duda ako dito kay Soto kasi ito mga budol din ito na nagkukunwari lang sila na hindi sila papayag na arestuhin po itong Senator Bato de la Rosa. Pero ano pa ang magagawa nila kung mismo ang mag-aaresto yung mga otoridad natin, yung mga pulis na maging sunod-sunuran, yung sundalo na magiging sunod-sunuran na lang kay Bongbong Marcos, aaresto na o papasokin na ang Senado. So palagay nyo may magagawa pa po ba itong si Tuta Soto? Palagay ko wala na po mga kabayan po natin. Kaya tama lang na hindi maging kampante po itong si Senator Bato de la Rosa. Kahit sinasabi pa ng DOJS, wala pang official warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero kailangan niya pong mag-ingat. So marami po yung naghahanap ngayon kay Senator Bato de la Rosa sa Senado dahil hindi daw po siya nagpakita. Kung may mga ganitong klaseng issue, bakit kailangan niya pa magpakita? Mamaya paglabas niya, bigla siyang aarestuhin. Nakahanda na naman pala yung eroplano. Dahil alam natin kung gaano katraidor yung mga namumuno sa gobyernong ito. Mga kababayan natin. Okay, so ito puntahan natin ang DOJ. So, over the week. Ito So, ang DOJ kasi iba-iba naman po yung kanilang komento dito. So, parang gusto kasi nila is surrender. Na parang gusto nilang susundin ang warrant ng ICC kung sakaling lalabas ito. So, tingnan nyo po mga kabayan po natin. Kung ito ang mangyayari at susundin nila, useless po yung utos ng Supreme Court na dapat dadaan muna sa local court. Ito kasi, itong mga alipuris na ito ni Bongbong Marcos, lagi silang may mga palason. Bendalo nga. And there were reports circulating that the ICC has issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa. And it was mentioned that the process to be observed in implementing this warrant of arrest is through extradition. This now was related or connected to the recent issuance of the Supreme Court on the rules on extradition. So we are just here this morning to address and clarify any misconception that may be had on the matter, and that under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of RA 9851. I'd also like to inform everyone that the Supreme Court rules on extradition was actually brought about by the Department of Justice request for the Supreme Court, So tingnan nyo ang sinasabi kasi nila na nilabas ng Supreme Court is extradition. So yung gagawin nila pala ay surrender. Panoorin nyo to come up with uniform guidelines on how to resolve requests for extradition. This request was relayed to the Supreme Court sometime in the first or second quarter of 2023. And several meetings of a technical working group were conducted to deliberate and come up with the final draft of these rules on extradition. It just so happened that the rules came out at this point in time where all of these issues or controversies surrounding extradition
is being discussed publicly. So, with that being said, I know you have more questions than you would want to listen to me. So I would just open the floor for questions. Maybe Polo, you can. So will we accommodate the questions given the chief state's description? So the question please. Yes, ma'am. Hi po, Lian Buan from Rappler. Good morning. Sir, is the Philippine government decided that what it will implement is the surrender? Just like what you did with former President Duterte, like sure na kayo na you will do the same thing? At this point in time, the state is seriously studying all options available to it. We are not closing the door on extradition or surrender per se. And until now, we have not seen nor received a copy of this ICC warrant of arrest. So lahat to in the theory space pa lang tayo. What we in the Department of Justice just want to come out in the open and explain that there are two options available to the state under RA 9851, and that is extradition or surrender. Yes, ma'am. Sir, can you? I'm Sandra Aguinaldo from GMA7. Sir, can you clarify? Are we saying that the arrest warrant is not yet confirmed? And also, sir, have you heard from Senator Bato? Would surrender be in the works at the moment, sir? Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any, nor I don't think he will be making such a representation considering wala pa. There's nothing to speak of, no ICC warrant. Sir. Sir, Adrian Ayaling po, ABS-CBN. Sir, what's keeping the government from choosing yung surrender na option considering yun po yung ginawa last time? Bakit hindi po uulitin yung ginawa last time kay former President Duterte? Well, the government, we are just one piece of the entire structure of government. So a lot of considerations would have to be taken. We are also mindful of the fact that there are still pending petitions before the Supreme Court. So as a matter of practicality and yung propriety, we may have to wait for the Supreme Court to decide on the issue because our position is that is the one being questioned by the camp of the former president. So yun, madaming mga kailangan timbangin. Maraming kailangan na tingnan na aspeto from different angles, no? Yeah. But sir, theoretically, if you are going to differentiate the two, yung surrender and yung extradition, ano po yung mas madali and mas practical na gagawin ng government if and when na meron na pong arrest warrant? Theoretically speaking, the faster approach would be surrender because if we go through the extradition route, there will be a request for extradition. Narinig niyo po mga kababayan po natin. So kung pinakamabilis na desisyon ang gagawin po nila, posibleng gagawin nila ulit ang surrender. Kaya nang ginawa nila kay President Duterte. Dahil paulit-ulit yan ang sinasabi nitong si Boying Rimulya nakaraan sa pagdinig sa Senado na hindi daw po extraordinary rendition ang ginawa kay President Duterte, kundi surrender daw po. Kasi masyadong technical ang extraordinary rendition. Kaya ang gagawin po ay ito nga, mga kababayan po natin, ay surrender. So, malaki ang posibilidad na yan na naman ang kanilang gagawin. Kaya kung hindi nagpapakita itong Senator Bato ngayon sa Senado, tama lang. Diba? Kasi malay natin, nandyan na pala. Tapos, bibiglain na naman nila, kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong, mga kababayan po natin. So, itong gagawin nila lahat walang kaso sa Pilipinas, pero sa ICC nila ipapakulong. Lahat na kaliado nila. And tingnan nyo yung sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga, talagang parang mangyayari po mga kabayan natin. Again, para sa akin, talagang tiniming lang po nila ito dahil sa kasagsagan po ng corruption ngayon. Para kunwari may ginagawa po silang aksyon. Kunwari may pinagtotoonan ng pansin
ng administrasyon ni Bongbong Marcos para mapanagot kunwari yung mga sinasabing involved sa di umano'y AJK nung panahon ni Tatay Digong. Siguro gusto niya mapasaya yung mga pinklawan, yung mga kaliwa, yung mga anti-Duterte, anti-Bato, anti-Bongo, so anti sa kalyado ni Presidente Duterte. Gusto siguro mapasaya. Gusto siguro ni Bongbong Marcos mapasaya yung mga adik at itong mga pare na gigil sa pagpapaaresto po kay Senator Bato de la Rosa din. No? So, yan siguro ang gusto ni Bongbong Marcos kasi para kunwari makakuha na naman siya ng suporta, lalong na mga kababayan, no? Talagang wala nang atrasan ang mangyayari po sa 16, 17, 18. Mukhang minamadali niya ito para makakuha siya ng suporta doon sa mga taong bayaran na nagkukunwari na hindi pa daw nila nakuha yung hustisya nung panahon po nung war on drugs ni Presidente Duterte. Again, itong si Kian de los Santos, again, yung pamilya niya po ay natuwa dahil napakulong na yung mga pumatay. Pero yung kanyang tsuhin na itong mukhang bayaran, ito yung nagwawala ngayon at ginagamit ng mga paring demonyo, grupong mga kaliwa, yung mga kulay dilaw, pinklawan, no, na gustong masira po itong mga kaalyado ni President Duterte. Anyway, good luck kay Senator Bato at talagang ano ka dyan. Relax ka muna dyan. Huwag ka masyadong maglabas-labas. Maganda ng makasigurado tayo kahit ito ay sinasabing wala pang official na warrant of arrest laban sa iyo. Okay, puntahan ko lang itong naging komento naman ni Daryl Yap. Kasi si Tulfo daw po at si Hontiveros ang magiging katapat naman ni Vice President Sara. So, wala kasi silang mahuhugot ngayon na pangtapat po sa mga Duterte. Kaya mukhang kukuha po sila sa mga ibang grupo, no? Gaya nito si Tulfo, Hontiveros. I think Gibo Chodoro is parang niluluto nila, no? Itong mukhang mahilig na ngayon sa kamera, itong si Vince Dizon, mukhang niluluto po nila. Of course, Leni Robredo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sa totoo lang wala po silang laban sa mga Duterte. Kaya ang sabi po nitong si Daryl Yap, kahit isama nyo pa ang mga parents nyo, Inday Sara Duterte will be the next president. Sana po mapabilis para namang hindi tayo lalong mabaon sa kahirapan at hindi maubos po yung mga investor sa ating bansa. Diyos ko, foreign direct investment, foreign